Good morning. This is Attorney Karen Jimeno. Overseas voting for the 2025 midterm elections officially began on April 13. The Commission on Elections will give us the details of the ongoing online voting by our fellow OFW kababayans, here at the forefront. For the first time in Philippine electoral process, COMELEC is implementing internet voting in 77 posts around the world to boost voter turnout among the 2 million registered Filipinos abroad. Reports, however, say that as of yesterday, April 15, only 58,000 OFW Filipinos have enrolled in the online voting system. Why is there an outcry among our OFWs that there is a lack of information dissemination? And why is it that not even 10% were able to register? What should overseas Filipino voters know in order to participate in the electoral process? Joining us this morning on Zoom is the spokesperson of COMELEC, Attorney John Rex Laudianco. Good morning, Attorney Rex. Magandang umaga po, Attorney Karen, and to all the viewers of At the Forefront. Magandang umaga po. Good morning. Let's first address a few posted complaints of our fellow Filipinos abroad. So we'll start from Aldrin Ramos of Japan. So here he's saying that for the QR code after voting, it will list all the senators and party lists according to the form. It will not show you who you voted for. I did inspect the code before submitting my vote, and it is selecting the correct senators. ChatGPT also inspected the QR code details. The code is more of a ballot configuration, not a cast of votes. So, can you help us understand this? The concern of OFWs is why the QR code scan for vote verification did not display the names of candidates they selected. Can you help us understand this, Attorney Rex? Well, the ballot QR code is actually a proof that your vote has been cast, your ballot has been recorded. Ganito po kasi yan. Hindi po natin pwedeng ipakita yung mismong balota doon sa pagkakatapos niyang bumoto because it's part of the security of the system. Ang mangyayari po kasi kapag hinayaan natin na ma-display mismo doon sa screen yung mismong pagkakaboto niya, yung balota niya, nothing prevents any person from using another device from recording such. Ang problema po kasi dyan, magagamit po yan sa vote buying at vote selling. Hindi po katulad dito sa ating in-country voting wherein we use the automated counting machine. Merong resibo, merong nilalabas yung balota sa screen. Kontrolado po natin yung atmosphere. Meron siyang makakakita pero yung botante lamang po makakakita. Ang resibo hindi mailalabas. Hindi katulad po dito sa ating overseas na internet voting ang ginagamit, wala mang screenshot feature yung ating programa pero talagang pwedeng kumuha ng panibagong device to record, to take a picture, or even take a video of the process. Yun po yung problema natin dyan. But tama po yung nakita ni Sir Aldrin. Yan po talaga yung ballot encryption. Talagang yung sinabi po, it's actually a ballot configuration. Kaya nga po dun sa ibang nagugulat. Bakit ko nakita yung pangalan ng isang kandidato na hindi ko naman binoto? Ito lang ang binoto ko. Kasi po kung titignan nyo yung ballot encryption, yung mga letters and numbers na nandyan hanggang sa dulo, yan po talaga yung ballot design. Yan yung ballot configuration and you will see all the names of the candidates there. Naka-embed po dyan yung code in an encryption matter kung saan po mapapakita sa isang machine-readable code, ito ang binotohan, ito blanco, walang boto, ito null votes. So ganun po yan. Ang sinasabi po namin, panghawakan nyo po yung mismong code na yan dahil yan ang resibo at patunay na natanggap ng sistema ang inyong boto. Okay, and ano po yung value ng pagpapahawak doon sa QR code? Yung sinasabi nyo pong encrypted doon kung sinong binoto nyo, are you able to verify that later on to just check kung tama ba yung pagka-count ng vote? Tama po kayo, Attorney Karen. Yun po talaga ang purpose nun. Darating po kasi sa punto na ating mga embahada at konsulada ay maaring mag-imprenta ng mismong balota. At yung permanent record po na yan, yung ballot encryption, yung pong ballot configuration na yan, will be the key to get that ballot from the system
and print it. Yan po yung gagawin natin. At hindi lang po magtatapos dyan. Yan mismong encryption codes na yan din po ang gagamitin ng Random Manual Audit Committee para i-imprenta doon sa naselect na post ang lahat ng balota, manually count it, and compare it to the electronic results. So ito po yung pamamaraan natin pang-validate. Again, those codes, those ballot configuration na makikita lahat ng kandidato, that is the permanent record of a person's ballot, and it contains his votes, pati na rin po yung mga walang binoto or abstentions. Okay, and from RG Buhawi of Italy, he also posted this, Attorney Rex. He says it's not encrypted. The code that appeared is raw code JSON. Error mismo ng website. Encrypted text should not be readable as well. Wala nang first name and last name. Why is it that the encrypted text still has the names? Don't lie, sir. Go get a better developer. Okay, so siguro baka po meron ditong hindi naiintindihan sa system. Can you explain to us, Attorney Rex, what the concern is here? Mukhang nagkaroon ng error sa website and hindi raw encrypted. No, it's actually encrypted po. Why? Ang nababasa lang naman po ang human readable lang sa parte na yon ay yung mga commands and yung pangalan ng kandidato. The rest of the letters and numbers contained in the ballot configuration and the ballot encryption, hindi naman po natin nababasa. Kahit naman po, kahit sino, kahit tignan po natin yung lumalabas sa video, napakaraming letters, napakaraming numbers na parang mambo-jumbo nga po. Ang nababasa natin, yung pangalan ng kandidato at scroll nyo po sa baba. It's actually the ballot design. Tama po yung sinabi ng nauna kanina ni Sir Aldrin. It's the ballot configuration at dun ine-embed yung encryption. Okay, and Attorney Rex, when you said that there is a process later on to have your ballots printed if you do internet voting, how long will that take from the time that election day happens? Immediately after the elections po, the Random Manual Audit Committee will convene, and part of its process is that by random, they will select posts who will stand as precincts. Halimbawa po, for the US, they'll do a random selection. Kung mapili man ng Washington, kung mapili man ng New York, yung pong kanilang mga balota doon, they will be printed here using the system. Pagkatapos po na ni-imprenta din, mano-mano bibilangin in the presence of the Philippine Institute of Certified Public Accountants, NAMFREL, PPCRV, the Philippine Statistics Authority, sama na rin po natin sila Lente. Yan po yung proseso ng random manual audit na ginagawa dito sa Pilipinas na gagawin din po natin sa internet voting. So parehong-pareho po ang application na gagamit. And for the voters, you can just go to the embassy and ask for your ballot to be printed or the receipt to be printed later on. Ay, hindi na po, kasi kung katulad lang po dito sa Pilipinas, hindi mo naman po pwedeng hingit uli yung balota mo dahil after it goes to the system, para pong ballot box yan, hindi na naman po ma-identify kung sino po yung botante dapat. Dapat ganun po yun, part of the secrecy ng ating pagboto. Pero yung permanenteng record po na yan ang magsisilbing digital proof at permanent record ng inyong balota. For example, dito sa atin nakahalin tulad niyan, pumasok ang balota dun sa bin, hindi na natin makikilala. Pero kung kinakailangan po sa isang election protest, kung kinakailangan sabihin na natin na ibabaliwala ng korte o ng tribunal yung physical ballots, they could go to the digital image of the ballots. At nasaan yun? Nandun po dun sa mga devices, sa storage device. Ganun-ganun din po ang purpose nung yung sinasabi nating ballot configuration na encrypted. That is a way of getting your ballot from the system, presenting it, pwedeng i-print, pwedeng digitally, pakita, at ang purpose po nun, mabilang ng mano-mano ang inyong boto compared to the electronic results. Okay, so Attorney Rex, for me personally, I'm still a bit confused as to how you can see by reading it kung sino yung naboto mo, that it was what was counted by the vote counting machines. So for example, you said that you get a QR code that you should hold on to kasi later, pwede yan ma-print ng receipt to see that the people you voted for online are the actual people that was counted. So pag ganun po ba, kailan ko siya pwedeng makita? Kasi encrypted nga po yung code. So that's why I think yun yung may confusion na pag skinan mo, hindi mo makita yung mga binoto nyo po. Tama po. Dalawa kasi po ang proseso. No? Una, yung pong pagboto natin, ilalabas po dun sa screen yung mismong balota mo.
yan po yung sasabihin sa'yo, eto na, magkakas ka na ng boto, eto na ang napili mo. This is your final selection. At pagkas mo po ng vote, walang parehong pala po pinagkaiba yan. Dito sa Pilipinas, sa pagpasok ng balota, that would be it. Then may lalabas na resibo, ang katumbas po niyan sa ating online voting, yung QR code. Pag yung resibo po na yan, pinasok na muli natin, hindi na rin po natin makikita yan. But in election protest cases, in random manual audit proceedings, yan pong mga mismong balota ay kukunin at ang purpose, at dito kakahalitulad naman po nito sa internet voting, ay kailangang ma-print yung mga balota. So yung po talaga yung proseso whether you're in country na bumoboto o nasa ibang bansa, parehong-pareho. Tignan po natin yung dating sistema na ginawa ng COMELEC ayon sa Republic Act 10590 at Republic Act 9189. Ano pong pamamaraan yun? Pinapadala ang balota sa botante sa pamamagitan ng mail. Hindi natin alam kung hindi nakakarating, hindi rin natin alam kung bakit hindi binabalik o sadyang nawawala ba sa postal services ng bansa dahil 90% ay hindi bumabalik sa embahada at konsulada. Yung mga bumalik naman po na may boto, hindi rin natin alam kung sino ang nag-fill up. Tao ba? Yung talagang botante ba nag-fill up niyan? O iba na intercept ba yan? Pagdating naman po kung sakali makarating sa embahada at konsulada, hindi naman din po botante ayon sa batas yung mag-feed sa machine dahil yung pong ating Special Ballot Reception and Custody Group kasama ng Special Board of Election Inspectors ang mag-feed doon sa machine. And then kung may lalabas na resibo, hindi rin po makikita ng ating botante. So, Kaya Attorney nga po dito Rex sa pamamagitan ng internet voting, in-improve natin yung system at ginawa natin halos kapareho ng ginagawa sa Pilipinas. Okay, so Attorney Rex, what you're saying is when it comes to internet voting, to a certain extent, meron dyan yung parang element na lang ng trust na kung ano yung kinast mo, yun yung mabibilang. Because like you said, kung ballot voting yan na mailed ballot, hindi mo rin makikita kung makount ba talaga yung pinadala mo by mail. That is correct. Hindi nyo nga po alam kung nahawakan ba, sino humawak niyan. Diba? Kaya nga po itong system na to based on the Section 28 of Republic Act 10590, this is a marked improvement from the previous system provided by law. Napakahirap po kasi nun, mas maraming walang security. But this time, na-review mo nandun sa screen mo sino binoto mo bago mo i-cast. And then sabi nga po, napakaganda ng paliwanag nung unang nag-comment sa atin. Yan talaga yung ballot configuration, makikita mo lahat and embedded there are your votes, yung null votes mo, yung hindi mo binotohan, pati yung mga abstentions mo. Okay. And meron din po tayong tanong from Mr. Edge Genciaga of Canada. Nakasulat po sa comments niya, dapat may nilabas na step-by-step video graphics guide doon sa process para di magulat nga voters plus yung layers of security. Sana di na lang sinama itong verification step kasi doon sa 2022 by mail voting wala namang resibo ng binoto, trust the process lang. So mukhang meron din po siyang pagkakaintindi na sa mail voting wala rin tayong nakikita na receipt. But ang question niya po dito or concern niya was yung understanding the process. Sana raw po nagkaroon ng step-by-step video or graphics guide yung COMELEC. Tama po, nagpapasalamat po tayo kay Sir na nagsabi niyan. Kasi ganun nga po this is really a marked improvement from the previous system provided by law. Kaya lang naman po din nilalabas kasi we need to have something na magko-confirm po ng ating mga botante na talagang nakaboto siya, na talagang pumasok sa sistema. And once na-receive mo po yung tinatawag natin na configuration na yan, ang actually more accurate term dyan, yung ballot locator mo na nagko-contain both ng ballot ID and the encrypted ballot configuration, it confirms na nandun sa sistema ang iyong binoto. At sabi ko nga po, may random manual audit, meron doon sa embahada at konsulada na maaaring dumating sa puntong imprenta, meron pa pong third na pamamaraan. Yung pong ating stakeholders, the PPCRB, the NAMFREL, DICT, DOST, they will be allowed by the COMELEC to run a third-party system. Ito po yung tinatawag natin na election verifier system. This is a third-party program. Wala po itong kinalaman sa online voting and counting system. Ano po ang purpose nito? Ang purpose po nito is to extract all the ballots, count them, including all the votes there, and compare then again to the summary o yung election returns. Alam niyo po, ginawa ito sa harapan ng PPCRB, ng DICT at DOST nung immediately after magtapos yung test voting. At ang naging resulta po, accurate lahat ng laman nung nag-test voting po yung ating mga kababayan. Pagka-enroll niyo po kasi, pwede kayong mag-test voting kagad. Doon po sa nakaparticipate sa test voting, sinubok na po kagad yan.
nung madaling araw ng April 13 dito sa Pilipinas. At napatunayan natin na eksaktong-eksakto lahat ng pumasok sa sistema na bilang at yung pagkakabilang po niya ay nagtugma doon sa na-generate na election returns. Ganon-ganon din po ang gagawin natin immediately after the elections. Okay, and Attorney Rex, yung pagkakast po ba ng votes ng online voters for OFWs, kailan siya mabibilang? Aantayin po ba na mag-May 12? Tama po kayo. Dahil po ang provision po ng batas para sa pagboto ng overseas voters, kailangan po 30 days. Kaya nung nagsimula po sila ng April 13, 8 a.m. local time at halos 4 a.m. po dito sa Pilipinas, yung unang-unang bumoto po ay under ng Wellington Philippine Embassy sa New Zealand, talaga pong tatapusin natin yan. At magtatapos po ng sabay-sabay ng May 12, 7 p.m. Philippine Standard Time. Bakit kailangan pong sabay-sabay magtapos sa iba't ibang panig ng mundo na kasabay dito sa Pilipinas? Kailangan po natin mapakita yung resulta ng presinto nyo dyan sa abroad na matanggap ng 6 na servers na nandito sa Pilipinas. Sino-sino po ang may hawak ng servers? The dominant majority party, the dominant minority party, PPCRV and NAFREL both have their own respective servers, and the media. Pang-anim pa nga po si COMELEC na naka-mirror pa sa DICT. Then again, meron pa kaming isang gagawin. Lahat po ng resulta na matatanggap sa lahat ng post na yan, yung mga embassies and consulates, we're treating that as precincts po, parang presinto yan. Yung resulta nila ay ilalabas po natin sa isang election results website. So ang ating kababayan na walang access sa server, hindi makakapunta sa data center namin, ay pwedeng pumunta doon sa website, makita kaagad pagkatapos ng halalan yung resulta ng halalan doon sa kanilang presinto or post or embassy. So yun po yung part na transparency process na mangyayari immediately after the close of polls on May 12. Okay, so pagkatapos po mag-close ng polls, we can start to monitor the results of the elections. How many have enrolled po for online voting as of today? There are now 67,000 na po sila, Ma'am Karen, and Ma'am Attorney Karen. At ina-expect po natin immediately after the Holy Week ay tataas pa po yan. Expected naman po na talagang yung mga kababayan natin, medyo hinihintay nila yung experience ng ating mga kababayan bago sila sumubok. Pero kita nyo naman po, day by day, nadadagdagan po siya. Hindi namin masabi ngayon kung ilan na bumoto dahil may pagbabawal po ang batas ng paglalabas ng running tally dahil nasabihin lang po natin yan pagtapos na po ang halalan. Pero pinasinasabi po namin sa inyo, the system shows na meron talaga pong bumoboto araw-araw na dadagdagan na naka-enroll at ina-expect namin na tataas po ito immediately after the Holy Week. May question po ako, Attorney Rex. So pagka registered voter ka abroad and you're not yet registered sa online voting, hindi ka naman po ma-disenfranchise. Pwede ka pa rin bumoto in person sa embahada. Wala na po kasi if your country or your post has been declared to undergo internet voting, wala na pong option na bumalik dun sa postal voting, wala na pong option na pumunta ng in-person. Ang mangyari po, internet voting na po sila. Pero pwede naman pong pumunta sa embassy at consulate. Why? Naglagay po kami ng kiosk doon. Yung kiosk po doon, may laptop doon, may mag-a-assist sa inyo. Pag kayo po ay nag-enroll doon at bumoto doon, internet voting pa rin po yan. Kailangan po kasi pumasok sa sistema yung boto sa pamamagitan ng internet. Although meron pong 93 na Philippine consulates and embassies sa buong mundo, 77 lamang po dyan ang gagamit ng internet voting. Yung natitirang 16, katulad ng 2 konsulada at isang embahada sa China, isang embahada natin sa Moscow, sa Libya, sa Turkey, sa Syria, sa Lebanon, at sa Myanmar, Timor-Leste, ay mananatili po dyan either in-person voting, pupunta sa embahada at konsulada, or postal voting, lalo na yung malalayo na alangan naman po papuntahin natin sa embahada at konsulada, padadala na lang po natin ng balota. And primarily, the reason why we have to resort to that, may restrictions po ang kanilang internet. Hindi tayo pinayagan, talaga lang merong restrictions yung kanilang internet na hindi pwede yung online voting. Attorney Rex, pagka for OFWs na hindi pa registered sa online voting, up to the last day, May 12, pwede pa silang pumunta sa embahada, doon mag-register and magboto? Up to May 7 po. Primarily po May sana 7, up to May 7 lang. Up to May 7, gamitin niyo po ang inyong device. Bakit po?
Ang priority po kasi natin sa embahada at konsulada yung mga kababayan natin na maaring walang device or maaring hindi masyadong maalam, senior citizens at PWDs. Pero kung sakaling pupunta po kayo doon, I'm 100% sure tutulungan po kayo ng ating DFA personnel. Wala naman pong lumapit doon na hindi tinulungan. So pwede po kayo mag-enroll doon, gamitin ng kiosk. Pwede na rin po kayong bumoto sa pamamagitan ng kiosk na yan at internet voting po lahat yan. Okay. And last question, Attorney Rex, para sa mga magtatrabaho po on May 12, meron po bang paraan para mag-register ahead in order to vote on prior to May 12 kung nasa ibang location ka? Ito po ba yung sa bansa natin? Yung Yes, sa local bansa absentee po natin. voting? Naisip Opo. ko po kasi ako, I might be working on May 12, so hindi ako makaka-vote. Yung marami pong tao sa media at saka yung mga nasa field na kailangan pong bumoto siguro ahead of May 12. Tama po kayo, Attorney Karen. Ano? So nagkaroon po ng ating manifestation ng intent to avail of local absentee voting. Unfortunately, nagtapos na po iyang application noong March 20. Kailangan po naming tapusin yan as early as March 20. Why? Huhugutin po namin kasi yung mga balota na naka-allocate sa mga presinto kung saan tayo nakarehistro. Hindi po kasi pwedeng sosobra o nandun pa rin yung balota natin, hindi na po tayo boboto doon. So noon po, nakadetermine na po tayo, around 70,000 plus po ang nag-avail ng ating local absentee voting from the media, from the armed forces, from the Philippine National Police, and several other government agencies. So tapos na po yung ating manifestation ng intent, pero tuloy na tuloy po ang ating local absentee voting. Okay, thank you, Attorney Rex. So mukhang ako kailangan ko pong talagang pumunta kung saan ako registered on May 12. Tama po kayo. At isang paalala rin po sa ating mga kababayan, ano? Nabanggit na po ni Attorney Karen kanina, until May 7 po kailangan mag-enroll tayo sa sistema. Bakit hindi natin kailangan paabuti ng May 12? Dahil may inaasahan po tayo ng mga botante natin na 1.2 plus million. Ang ginagawa po ng COMELEC dyan kapag kayo nag-enroll, di ba, kukuhanan po kayo ng selfie, magpapakita kayo ng document na na-extract na kagad ang information ninyo. Ito po ay binamanually verify ng COMELEC. Kung hindi ma-verify ng system, halimbawa may variation sa inyong mukha na doon sa litrato nyo nung kayo nagparehistro, o kaya may konting pagkakaiba doon sa pangalan na na-extract doon sa inyong mga dokumento compared doon sa nandun sa aming listahan. Halimbawa po, nung kayo nagparehistro, ang ginamit nyo sa inyong Maria ay buo. Pero doon sa dokumento nyo, MA dot, medyo merong konti po yung kailangan ng validation. Nagbigay po ng sapat na oras ang ating sistema. Halos isang linggo na nga lang po natira. Manually verify ng ating Office for Overseas Voting ang lahat ng pumasok sa sistema, masiguro lamang yung botante talaga ang magbibigyan ng access ng account name, username at pati na rin yung password at one-time PIN. So every time a-access po natin yan, gagamitan ninyo ng inyong security credentials at makatatanggap kayo ng one-time PIN. Thank you so much, Attorney John Rex Laudianco, and we hope to continue to get updates from you po as the election approaches. Maraming salamat.